Okay, James chapter 1 verse 5. I pray na maging encouragement sa atin yung mga ganun, no? Kasi every time you speak about the Lord, alam niyo yung pag pinag-usapan natin, no? Ang gandang tanongin tuloy, no? Kailan natin huling pinag-usapan ng Panginoon? Kailan natin huling shinare ang Panginoon? Because every time you talk about the Lord, grabe yung gagawin niya eh. Parang it will change your heart kapag ang Panginoon ang pinag-uusapan. Kasi pag ang pinag-usapan nyo patungkol dun sa mga pelikula, wala. No? Akala nyo kayo yung bida. Okay? Ibang-iba pag Panginoon ang pinag-usapan. Kay James chapter 1 verse 5, kasi ang pinakaano natin is faithfulness to the source, and that is God alone. Amen? At dito sa James chapter 1, tingnan natin ano yung mga source na, kasi ang titingnan natin is, sabi ko nga last preaching, do you remember, isa sa gustong-gusto ko dun sa part ng preaching na yon, yung truth na I don't need to struggle to be fruitful. Okay? Sometimes we struggle a lot na, Lord, gusto kong gawin to, dami, yung barabang, mga things na gusto natin i-accomplish, things na gusto natin gawin na ano. At sometimes, parang ikaw mismo, parang pagod ka na, bigat ka doon sa ano, but parang pinarealize ng Panginoon, ang pinaka-goal mo is not to bear fruit, but your goal is to be connected to the vine. Amen? Once you are connected to the vine, it will not, yung bang, pag connected ka sa vine, ang attitude mo, ang spirit mo, everything is nakakonekta sa Panginoon. Kakaiba eh. Okay? At once na nandun ka, you feel what He feels, you see what He sees, and later on, you will do what He wants you to do. Normal lang darating eh. Once na connected tayo sa Panginoon. Pero once na hindi tayo connected sa Panginoon, kahit anong gawin natin, sometimes nasisway tayo, iba-iba yung ating attention because we are not connected to the Lord. So this time, sa James chapter 1 verse 5, pwede tayong tumayo, basahin lang natin na isang talata. Ito ang isang kailangan natin as a Christian is the true wisdom. Sino sa inyo gusto kailangan nyo ng wisdom in every decisions that you make? Okay, so mahalaga yung ano natin. I think meron din tayong bisita dito na from IBC na magti-take na exam. Sino yon? Si Samantha. Saan si Samantha? Yun. So pag-pray natin si Samantha magti-take na. Nakapasa na. Amen. So nakapasa na. Amen. So we are thankful na nakapasa na. So natin, no? Binigyan siya ng wisdom na nakapasa. Amen. Okay, sa James chapter 1 verse 5, ito naman tingnan natin. Basahin natin ang talata ng sabay-sabay. Ready, go? If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given. Okay, so sabi ng Bible, if we lack wisdom, anong kailangan mo lang daw gawin? Ask of God. Sometimes nagano tayo, ang dami nating gustong gawin para magkaroon tayo ng wisdom. Sometimes we look for several things kung anong gagawin. Tinatanong si Google. Okay, hey Google. Kano yung mga si Gemini, no? Si Siri. Kaya dami na natin kilalang Pero sabi sa Bible, if you lack wisdom, let him ask of God. Ano yung pinakakatangian, o bagamat hindi ko yung pinaka na to, but gusto ko lang daanan natin before we pray. Once you ask God for wisdom, He will give you liberally. Hindi siya madamot. Actually, ang problema lang natin, hindi tayo nag-a-ask kaya wala tayong wisdom. At ang sabi dito, upbraideth not. Hindi niya ipagkakait. Hindi kanya pagsasabihan, hindi kanya ipapahiya. And it shall be given him. Pag nag-request ka sa Panginoon, parang hindi ka mapapaya sa Kanya. He wants it to give liberally, and He will make sure na ibibigay niya if you will just ask of Him. Okay? So, ang message natin ngayon is God, the source of true wisdom. God, the source of true wisdom. So tayo muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono.
Samahan niyo po muli kami, Panginoon, as we study your word. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng wisdom. Kung ano po yung mga tamang salita na aking babanggitin. At ganoon din po, Panginoon, bigyan niyo rin po ako, Panginoon, ng kakayanan na makapag-preach aside sa, even sa kalagayan, Panginoon, ng aking throat. At dalayan ko po na hindi po ito makaapekto, Panginoon, bagkus maunawaan pa rin po ng bawat isang mensahe na nais po iparating. Bless you rin po, Panginoon, the empower message through your Holy Spirit. At kung may mga kasalanan sa aming mga puso, Panginoon, tanggalin niyo po ito, Panginoon, para hindi makapag-hinder. Tulungan niyo po kami na maging attentive as we listen to your word. In Jesus' I pray. Amen. Pwede na tayo maupo? Okay, so life constantly places us sa crossroad of decision. Sometimes ito yung sa problema natin. Most of the time, nandito tayo sa crossroad na mga decision making. Amen? At from time to time, kailangan mo mag-decide. Actually, pag nag-drive ka ng sasakyan, nagde-decide ka kung saan ka pupunta, kapag may makakasalubong, pag may bako, mag-iisip ka na mabilis ang decision yon. But in our life, marami tayong And most of the question na tayo ay naka-entangle is yung question na, what should I do? Ano bang gagawin ko? No, dumating ka na ba sa punto na ng buhay mo na hindi mo na alam kung anong gagawin mo? Hindi mo na alam kung paano ka magre-react, hindi mo na alam kung paano ka gagawa, ano ba yung mga things na gagawin mo everyday, sa bahay, sa school, sa workplace, in everything. Okay? At yung result ng yung lahat ng result ng ating mga decision will depend kung anong klaseng wisdom ang in-apply mo. So of course, kapag hindi wisdom na maayos yan, hindi maayos ang result. Pag wisdom na galing sa Diyos, of course, meron kayong makikita natin yan na maayos ang magiging result if that is the wisdom from God. Ang problem natin ngayon, it overflows sa internet ngayon in every place. Ang problema natin ngayon, meron daw too much information na naririnig ng tao ngayon. Alam niyo ba nung dati, at least kami inabutan namin. Sino sa inyo nakaabot pa na naglaro ng luksong tinik, luksong baka? No? Ano pa ba yung mga lukso na yun? Patintero. Okay? Taguan. Meron ako nakita doon sa parking last time, may mga lalaki nag-Chinese garter. Mambira naman sa lahat naman, Chinese garter pa no? Tapos pagka may papitik pa sa gusto kong babaan Pero isang doon is, alam niyo yung before na yung simplicity ng life na ang tendency para hindi ka mabagot pag 6 o'clock ng gabi, nagtitipon-tipon yung mga tao, ang pinaka-purpose, makikinig ka ng kwento ng lolo-lola mo. Kaya nga, nauso yung lola bashang. No, mga kwento ni lola bashang. Kasi ang tendency, makikinig ka ng yung mga sasabihin nila, yung mga things na at mag-enjoy ka, magtatanong ka sa kanila ng mga ginagawa nila. At ang mga information that time is very, very little. Hindi ganun ka, Pag nanood ka ng TV, di ba, dati naabutan nyo pa ba yung TV na di aparador? Yung merong manonood ka, meron ka pang bubuksan na ganon? Okay? Tapos may cabinet talaga yun. Malaki talagang TV noon. May cabinet, merong sa baba. Okay? At hindi ka makakanood hanggat hindi oras ng panonood kasi ang mahal ng kuryente. Kasi di tubo pa yun. Ang mahal nung yung i-consume ng kuryente noon, hindi katulad ng mga flat TV ngayon. At talagang very talaga na to the point na medyo kaya nga, ang madalas sa mga naalala namin na mga things na nasa mind namin, yung mga kwentuhan, yung ginagawa, kung paano namin inaakyat yung mga puno, paano mo nakuha yung bunga ng puno ng kapitbahay. Mga things na parang hindi katulad ngayon na paggising mo information, tinitingnan mo kagad yung cellphone, sino yung nag-text, yung mga, bago ka matulog information. Okay? Para bang yung hindi mo hindi mo na namamalayan ang dami ng information sa isipan natin.
And we are overflowing ng information ng mundo. And we heard a lot sa Facebook, we heard a lot of opinions, we heard a lot of advices, na kuminsan hindi mo na nga alam honestly speaking, kuminsan hindi mo na alam kung ano yung totoong nangyayari sa paligid May makikita ka na akala mo, totoo, yun pala, hindi pala totoo, yung pala, mga tawag dito, yung mga AI generated. Okay? May mga pinapakita silang patay na, hindi pala patay, di ba? May mga things na parang kuminsan iniisip mo na mga information, tapos yung simpleng nakakarindi yung missing bride, yung kumaga bakit pinag-uusapan ng buong mundo yun na palaging lumalabas sa internet, no? Para bang sabi ko, bakit palaging na lang lalabas ito na wala namang kabuluhan na parang so ang dami mong makikita na mga things na naririnig. But isang bagay na makikita natin dito is, ang problema natin is we are influenced by a lot of mga information, pero yung Word of God napapabayaan. Yung wisdom, the true wisdom from the Lord, through His Word, hindi natin nakukuha. Okay? At alam natin ang wisdom, hindi lang simple knowledge. Kasi yung knowledge, it tells us what to do, pero ang wisdom is something that we live. Something na pinapamuhay natin so that God will be glorified sa buhay natin. At ang pinakano natin dito is, the source of true wisdom is the Scripture itself mula sa Diyos. Hindi galing yan sa human reasoning, hindi yan galing sa mga naririnig natin sa mundo, kundi it comes from the Word of God, dahil ito yung binigay sa atin ng Panginoon na source ng wisdom. Now, if we will decide that true wisdom from the Lord, it will lead us to a life of peace, life of righteousness, at of course, magkakaroon tayo ng mga good decisions in life. Kapag yan ay true wisdom. Okay? So, tatlong bagay sa message natin ngayon. Ano ba yung true wisdom? Kasi ang source ng true wisdom is God alone, no? At ano bang characteristics ng true wisdom? First is, true wisdom comes from God alone. Okay? Walang wisdom na yung totoong wisdom na galing sa kundi, of course, pastor, may mga magagandang sinasabi, yung mga kapwa mananampalataya, sinabi ng pastor, but lahat yan nag-originate sa Diyos. Maganda na pag nagpipreach ako bilang pastor, galing din sa Bible, not my own opinion. Okay, so galing mismo sa Panginoon. No? Sa Proverbs chapter 2 verse 6, sabi niya, for the Lord giveth wisdom, and out of His mouth cometh knowledge and understanding. So ang true wisdom, hindi yan galing kung saan-saan, kundi dapat galing sa Diyos. So true wisdom is divine, not derived. Galing yan sa holy yan, hindi yan diniderive na para bang kung saan mo makukuha. Kung paano mo mapoformulate. It is revealed, not research. Kailangan mo lang gawin, pag-aralan mo yan. Huwag mong yung, ano ba yung mga resulta ng mga research, hindi Sa sobrang talino ng tao, they research a lot, pero they do not read the Bible, hindi may reveal ng Panginoon yung wisdom. Kaya sabi ng Panginoon sa James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Ang pinakakailangan lang natin gawin is to ask. Very simple. Ask. Kung kailangan mo ng true wisdom, ipag-pray mo yan, no? And ang problem natin ngayon, hindi natin pwedeng yung pagdependihan ang wisdom na galing sa atin. Why? Ang wisdom natin is limited. Tingnan nyo to Kailan kayo magiging pantas? I mean kailan ka nagmamature? Di ba madalas nagmamature tayo kapag may gray hair na tayo? Okay? At kung kailan nag-mature ka, malapit ka na rin mamatay. No? Alam niyo yun, para bang, sana nag-mature tayo ng medyo kaya lang, hindi, parang, tapos lahat ng mga ginawa natin before, hindi naman natin mauulit. Let's say, sabihin natin may mga mistake before. Hindi ibig sabihin na may mistake, tapos gagawin ko to, hindi na magiging mistake. Paulit-ulit yan. At titingnan natin, hindi pa rin mangyayari buhay. Because yung natin is limited. Ang wisdom natin limited. Another thing,
ang wisdom natin is affected by the fall of man. Of course, dahil may fall of man, anong ibig sabihin nun? Affected ng pagiging sinner natin. Lahat ng ginagawa natin decision, whether we like it or not, affected tayo ng kasalanan. Every time we decide, anong tendency? Nandun yung selfishness. Every time we decide, ano yung tendency? Nandun yung laziness. Para bang ayaw mo nang gawin kasi para bang mapapagod ka lang. Para bang may something palagi na kapag is affected. Not like yung wisdom na galing sa Diyos. Okay? Ang wisdom natin is temporary and limited. Pero makikita natin sa Panginoon, Romans 11 verse 33. Kaya ang ganda pag nagpray tayo sa Panginoon, o the depth of the riches both of wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgment and His ways past finding out. Para bang makikita natin ang riches ng wisdom ng Panginoon is gaano kalalim, hindi mo sukat ma-search ang lahat ng dyan at beyond sa ating kakayanan. Kaya nga, kung titignan natin, every wisdom na galing sa Diyos, hindi mo pwedeng ma-exhaust ang wisdom ng Diyos. Amen? Hindi mo maubos yan. Kaya nga kung kailangan mo talaga ng mayroon ka mga decision making na gagawin, pag-pray mo sa Panginoon, Lord, baka maubusan ka na ng wisdom, hindi siya maubusan. Kuminsan nga, kami nga mga preacher, kuminsan nag-iisip kami, baka maubusan na kami ng preaching. Sa totoo lang, hindi ka mauubusan ng preaching kung mo palagi. Kasi paulit-ulit naman na natin binabasa yung mga verses, pero bakit iba-iba pa rin yung preaching? Pag nag-ask tayo talaga sa Panginoon, hindi mo kayang ma-exhaust ang every wisdom ng Panginoon. God has an answer in every situation, meron siyang solution in every problem, meron siya every time you need, walang panahon, walang season ang wisdom. Itong halaman na to may season eh. At the same time, namimili ng lugar eh. Nakikita niyo siya? Kapag nandito sa mainit, hindi na namumula. Tingnan niyo yung pagka nasa Baguio yan, dapat yung lalabas dito pula. Pero dahil nasa Maynila, Quezon City, okay? Kulay green. Gusto niyong pumula uli yan? Dali natin uli sa Baguio, amen? Babalik yan sana eh. May season eh. Karamihan sa atin may season. Pero ang Panginoon, yung wisdom niya, walang season. Amen? So every time na need mo, in everything na kailangan mo, ang wisdom ng Panginoon, available. Pwede ka mag-ask. Ang problem ganito, masyadong close yung mind natin at hindi natin wini-welcome ang wisdom ng Panginoon. Okay, listen. Honestly, pag may ginagawa tayo, tinatanong ba natin ang Panginoon? Kapag may ginagawa kang decision, tinanong mo ba ang Panginoon? Is it right? Yung ginagawa ko? Is it right? Biblical ba to? Okay? Biblical kaya ito kapag may mga life situation sa buhay natin? Biblical kaya na gawin ko to? Halimbawa, gumagano ka ng business. Ano ng Panginoon sa business? Ano yung pinaka natin sa business? Halimbawa, sa relationship, ano yung sinasabi ng Panginoon sa relationship? Halimbawa, sa trabaho, ano na sinasabi ng Panginoon sa trabaho? Everything. Tatanungin mo ang Panginoon, iba-iba yung situation eh. Pero dapat tingnan natin ano yung sinasabi ng Diyos. Amen? Tanungin natin. Oftentimes, we depend on what we know. Di ba, madalas sasabihin natin, ito yung alam ko. Okay? Eh, kung didepende tayo sa alam natin, di ba, sabi ng mga lola, kapag pag binati ka, uy, baka mausog mo, lawayan mo nga. No? So, yun ang knowledge nila eh. Doon sila nasanay. Pagkakain ka, sino sa inyo taga-probinsya pagkakain? Ano yung unang ginagawa sa probinsya pagkakain? Lalong-lalo na kapag nasa labas kayo. Bago ka masumubo, hindi ka muna pwedeng sumubo hanggat hindi mo ginagawa yon. Bago ka sumubo, magbibigay ka muna doon sa hindi nakikita. Para sa inyo po. Yun ang practice eh. Pag nagkaroon ka ng sakit, ay may tinamaan kang hindi nakikita. So anong gagawin mo? Mag-o-offer ka doon. Anong i-offer mo? Pagkain, may sigarilyo. Grabe. Mabisyo.
No? Kasi tikbalang yata tayo, kaya alam niyo, para bang pag pinakinggan mo yung knowledge noon is para bang kung ano yung alam nila, what you feel, and what you think. Yan ang padalas na tinitingnan natin. But alam ng Diyos kung ano ang hangganan, ano yung frailness ng mga decision na ginagawa natin. Proverbs chapter 21 verse 2. Bakit kailangan natin mag-asa sa Panginoon? Dahil sabi sa Bible, every way of a man is right in his own eyes. Nakita niyo yan? Lahat ng decision na ginagawa ng tao, lahat ng ginagawa niya, sa tingin niya, tama ito. Mali kayo, tama ako. Ganyan ang wisdom ng tao. Pero sabi sa Bible, but the Lord pondereth the hearts. Tinitingnan ng Panginoon yung ano yung sitwasyon, hindi niya tinitingnan kung ano yung sa tingin mo tama. Proverbs chapter 12 verse 15, ganun din lalo yung fool. The way of a fool is right in his own eyes. Diba? Remember yung shinare ni Pastor John Mundirin one time na meron siyang shinare? Na yung magnanakaw, yung mga member natin na nandun sa Bilibid, meron daw doon na na-save. At ginagawa niya, bago siya magnakaw, pupunta muna sa Quiapo. Magpipray siya na, Lord, sana yung mananakaw kong wallet, maraming pinagpipray. Akala nyo, spiritual lang yung pati yung Tapos yung mga pulis nagpipray din. Lord, sana yung matitikitan ko na makukutungan ko na sana magbigay ng Nagpipray din. At magulat kayo kapag merong nangharang sa'yo na traffic enforcer, sasabihin, gusto mo tubusin mo o bigyan mo na lang ako ng love gift. O, di ba? Nag-level up. Love gift na. Alam na nila yung word na love gift. Okay? Kung tinignan natin, lahat yan, sabi nga nila even magnanakaw, sasabihin nila, wala namang masama sa ginagawa ko. Nagnanakaw ako para mapakain ko anak ko. Alam mo yun, yung thinking na alam mong mali, pero, di ba yung kay Robin Hood? Still, magnanakaw pa rin si Robin Hood. Yung bang, kung titingnan natin is, maraming mga pwedeng sabihin na gagawin natin pero wisdom yan ang fool. And it is right in his own eyes, but he that hearkeneth to the counsel, yung nakikinig sa counsel ng Panginoon, that is the wise person. Okay? Proverbs chapter 21 verse 30, there is no wisdom, nor understanding, nor counsel against the Lord. Walang wisdom or understanding na magiging kakontra na pwede mong ilaban sa wisdom ng Panginoon. Lahat ng wisdom natin, kahit anong paliwanag mo, hanggat hindi yan nakasulat sa salita ng Diyos, hindi yan biblical na sinabi ng Panginoon, hindi natin pwedeng yan. That's why pwede tayo magkaroon ng maraming mga things na pwedeng kaisipan na pwede natin ipili sa Panginoon, but the wisdom of God, standard pa rin. Okay? Proverbs chapter 2 verse 10. Proverbs chapter 2 verse 10. Kasi pag ang wisdom ng Panginoon ang tinake natin, when wisdom entereth into the heart, and knowledge is pleasant, and knowledge is pleasant unto thy soul. Alam niyo, kapag meron totoong wisdom na galing sa Diyos, yung knowledge na galing sa Diyos, ang sabi sa Bible, pleasant to the soul. Alam mo yung alam mo na alam mo na Lord, tama dahil sinunod kita, alam mo yung sa heart mo is, maayos yung mo sa Panginoon. Hindi ka guilty sa harapan ng Panginoon. Okay? Discretion shall preserve thee. Pag wisdom na galing sa Diyos, ipipreserve ka. Understanding shall keep thee. Alam niyo, grabe yung Kung may gagawin kang decision making, pakinggan mo yung salita ng Diyos. That's why mahalaga ito na kapag ka nagpipreach, hindi nag-uusap. Pag nagpipreach, hindi nagsi-cellphone. Kasi, hindi mo alam kung kailan mo kailangan yung wisdom na galing sa salita ng Diyos. Amen? To deliver thee from the way of the evil man,
Ang isang tunay na may wisdom na galing sa Diyos, hindi ka i-deliver sa mga evil men from the man that speaketh forward things, yung puro kayabangan, puro karumihan. Amen? So yung wisdom na galing sa Diyos, bagamat ipipilit natin kung ano yung gusto natin, pero sabihin ko sa inyo, kung hindi yan galing sa Diyos at hindi yan biblical. Listen, punahin niyo ako mabuti ha. Pag nagpipreach ako, usually may verse. Ayokong mag-preach na walang verse. Alam niyo kung bakit? Parang masabi ko kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Every time you decide, make sure na galing sa salita ng Diyos. Amen? Pakinggan niyo yung salita ng Diyos. Hindi ko alam kung ano yung need mo ngayon personally. Pero basahin mo ang salita ng Diyos, God will speak to you. Hindi ka pahihiyain ng Panginoon. Alam mo, gusto mong may gawin ang Panginoon sa buhay mo? Start talking to Him. Makipag-usap ka. Lumuhod ka sa Kanya. Pero pag nakikipag-usap ka, hindi pwedeng walang Bible. Kasi ang pakikipag-usap two-way. Nakikipag-usap kasi nasabi mo yung gusto mo sabihin through prayer, sasabihin ng Panginoon yung gusto niya sabihin through the Bible. Okay? So makikita natin dito ng wisdom, gusto ng Panginoon ito na, and what He promised, itong promise ng Panginoon, He will give it liberally and upbraideth not, and it shall be given Him. Yan ang promise niya sa'yo. Hindi niya ipagdadamot. Kaya kung tutusin, napakatalino talaga natin kung magiging tayong pinaka-wise person if we will just ask God for His wisdom. Second, through wisdom, honors and reverence God. Okay? Tama ba yun ako dyan? Through wisdom, honors and reverence, may S, reverences God. Okay? Sige, kayo na mag-correct dyan. Basta alam ko yung sinasabi ko, John. Psalms 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailan nagkakaroon ng wisdom ang tao? Pag nagkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen? Kaya pala hindi tayo magkaroon ng wisdom kung hindi tayo takot sa Diyos. Amen? Alam nyo, paano mo ipinapakita yung takot mo sa Diyos? Pag nandito ka sa church, kung may paggalang ka at pagrespeto sa Diyos, nakikinig ka. Hindi ka nakikipag-usap. Mas okay pa yung natutulog kasi wala kang nakaistorbo. Amen? Kaysa yung nakipag-usap ka, nakaistorbo ka pa. Pag natulog ka, huwag ka lang humilik. Kasi makakaistorbo ka na. Okay? Pero kailangan, alam niyo yan, kung meron kang fear, gusto mong basahin yung salita ng Diyos. Kung meron kang fear, gusto mong alamin talaga kung ano yung gusto ng sabihin ng Panginoon. Okay? Kaya a good understanding have all they that do His commandments, His praise endureth forever. Okay? So, magkakaroon tayo ng good understanding. Ginagawa natin yung commandments ng Panginoon. Proverbs chapter 1 verse 7. Ano na lang tayo doon, Brad? Sundan nyo na lang ako sa mga verses. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. So makikita natin kagad dito, sino yung wise? Yung may takot sa Diyos na nakikinig sa wisdom ng Panginoon, but if you will despise the wisdom of God, if you will despise or reject kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ipipilit mo pa rin kung ano yung gusto mo. Wala. Halimbawa, sasabihin mo, wala namang pastor. Kung ang ano natin, yung spirituality, kahit magpantalo ng babae. Pero sabi sa Bible kasi, kung ang nature inobserve
ino-observe nila kung ano yung male and female, ganun din tayo lalo. Dahil kung yung hayop, nakakita na kayong aso na nanligaw sa lalaking aso na nanligaw sa lalaking aso? Hindi, honestly, hindi ako nagbibiro doon. Halimbawa, may lalaking aso lumapit sa lalaking aso, anong gagawin? Away sila eh. Sasabihin niya, lalaki ako. Pakinggan mo maigi kung ano, sasabihin niya yun. Alam nila yun. Aso yun ha. Tayo tao. Amen? May difference eh. May talino ka eh. Okay? Kayo nga eh, alam nyo kung sino sa inyo alam nyo kung lalaki o babae yung talangka? Hoy, meron pala tandaan. Kapag ang talangka, yung ano niya is pabilog na gano'n, yung sa may likod, pag tinignan nyo, babae yun. Pag pa-triangle na gano'n, lalaki yun. Amen? Wala akong nakitang ibang talangka pa na ano. Okay? Makikita nyo may difference. So, kung titingnan natin, sa ano natin mismo, kung titingnan natin, may mga bagay na kung titingnan natin, kung minsan, yung wisdom natin, hindi natin tinitingnan na galing sa Diyos ito. No? At pinipilit natin yung gusto natin. But sabi dito, fools yung nagdi-despise ng wisdom and instruction. Nagkakaroon tayo ng wisdom once we have a fear sa Panginoon. Ang sabi dito, Proverbs chapter 21 verse 30, there is no wisdom nor understanding, nor sabi sa may dyan sa may sa may PowerPoint, true wisdom starts when we fear and reverend God. Okay? Kapag tayo ay merong takot at paggalang sa Panginoon. And true wisdom is also rooted sa holy fear, humble heart, at honoring obedience. Nagkakaroon tayo ng wisdom when we experience the holy fear, kung meron tayong humble heart, at meron tayong honoring obedience, yung handa tayong sumunod. Pag hindi nangyari sa buhay natin yan, anong tendency, hindi mo maano yung, tawag dito, hindi yan wisdom galing sa Diyos. 2 Chronicles chapter 34 verse 27. Ang sabi ng Panginoon dito sa 2 Chronicles chapter 34 verse 27, because thine heart was tender, and thou didst humble thyself before God. Kaya ba, Brad, yan? 2 Chronicles chapter 34 verse 27, palabas na lang. When thou heardest his words against this place, and against the inhabitants thereof, and humblest thyself before me, and didst rend thy clothes and weep before me. Alam niyo, may judgment sana ibibigay ang Panginoon. Pero ano sabi dito? Nung ginawa niya, naging tender yung kanyang heart, nag-humble siya before the Lord. Humingi siya ng tawad. Anong ginawa ng Panginoon? I have even heard thee also. Narinig kita sa prayer. Pinakinggan kita, saith the Lord. Kailan tayo pinakikinggan ng Panginoon? Kailan tayo nagkakaroon ng, at ganun din tayo, nakikinig tayo sa Panginoon kapag naging humble tayo sa harapan ng Panginoon. Kapag nagkaroon tayo ng holy fear. Psalms 111 verse 10. Brad, kahit na wala na sa PowerPoint, as long na sundan nyo lang sa may verses for the sake ng time. Psalms 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And good understanding have all they that do His commandment. His praise endureth forever. So once na nagkaroon tayo ng fear, ito na magsisimula. So sino yung nagkakaroon talaga ng fear ng Panginoon? Yung may takot. So you can seek that holy, yung wisdom na yan through holy fear, humble heart, saka honoring wisdom. Ang wisdom ng mundong ito kakaiba sa wisdom ng Diyos. Pag pinag-usapan natin ang wisdom ng mundo, tingnan niyo ang wisdom ng mundo. James chapter 3 verse 15. The wisdom descended not from above. No? Hindi galing sa Diyos yung wisdom na to. Kapag ito ay earthly, sensual, devilish.
ang wisdom na makamundo. Ang wisdom, makikita mo, earthly yan. Pag sinabi nating earthly, nakapokus sa mundo. Nakapokus sa bagay na mayroon sa mundo. Kapag sinabi nating devilish, sensual yan. Alam niyo, hindi na tinitingnan kung ano yung mali, ano yung tama. And sometimes, hindi na nakikita kung ano yung bilang isang mananampalataya. Alam niyo, maganda talagang, especially kayo mga single, para tiyakin ninyo na kayo ay maialagay sa harapan, sa altar ng maayos. No touching. No touching. At para hindi kayo matempt, wala dapat kayo sa isang lugar na kayong dalawa lang ng opposite sex. Okay? Kapag babae lalaki yan, no, sa tricycle, hindi dapat magkatabi. Kayong mga lalaki, kayo ang pumunta sa labas. May mga iba nasa loob eh. Tapos nasa labas yung babae. Salbahe, no? Huwag naman. Kayo dapat yung nasa labas na lalaki. Amen? Pag sa jeep yan, dapat merong pagitan. Pag sa kotse yan, ang lalaki nasa harap, ang babae nasa likod. Huwag magkatabi. Huwag magkasama. Kasi kung dalawa lang kayo, babae, lalaki kayo sa kotse, hindi nyo alam kung anong nangyayari. Amen? Ang wisdom ng galing sa mundo, devilish. Yung magiging matalino ka sa mali. Gagamitin mo ang technology sa mali. Gagamitin mo everything sa mali. That is devilish. Amen? Pero yung true wisdom na galing sa Diyos, tingnan nyo sa James 17, but the wisdom that is from above, first is pure. Alam nyo kapag wisdom ng Panginoon, grabe no, pinapahalagan yung purity. Amen? Amen? Pag wisdom galing sa Diyos, grabe ayusin niya yan. Hindi siya magsusot ng damit na masyadong daring. Kasi pinapahalagan mo ang purity. Amen? Hindi ka magsusot ng kitang-kita yung bakat ng underwear mo. Hindi ka magsusot ng halos para kang caterpillar na halos lahat ng hugis, pati yung hugis ng bilbil, kitang-kita. Kasi pinapahalagan mo yung purity. Amen? Mahaba yung palda, hindi mahaba yung slit. Ano yan eh? Pag wisdom ng Panginoon, pure. Pag wisdom ng Panginoon, peaceable. Okay? If it is possible, gusto mong maging maayos para maging peaceable yan, maayos ka dapat sa kapwa mo mananampalataya. Maayos ang testimony mo, gentle, easy to be entreated, madaling kausapin, madaling payuhan, amen? Madaling sumunod, full of mercy and good fruits. Alam mo, without partiality and hypocrisy, hindi ka nagpapanggap. Amen? Hindi yung ayos tayo dito, pag Sunday maayos, pag nasa school, hindi na. Okay? Pag Sunday, banal. Pagdating ng Monday to... Hindi, magiging banal muna ako ng Wednesday kasi prayer meeting. Tapos, iba na naman sa ano. Hindi ganun. Partiality, doble cara. Amen? Seryosohin na natin ang Panginoon. Kasi yan ang ano ng Panginoon eh. Yung true wisdom. Okay? True wisdom is to fear the Lord and to depart from evil. Job chapter 28 verse 28, and to a man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Yung fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil, yun, may understanding ka. Iniiwas mo yung sarili mo sa evil. Alam nyo, hindi nyo na kailangang may magbantay sa inyo para bantayan kung ano yung pinapanood mo. Ikaw mismo, responsible ka sa pinapanood mo. Responsible sa mga ano. Ano yan eh, meron ka kasing wisdom na galing sa Diyos. Proverbs 15 verse 33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is
Humility. Okay? Alam niyo ang halaga ng humility, yung humility, kapag alam mong may mga bagay tayo na you are ready, humble enough na humarap sa Panginoon, tapos ayusin kapag may kasalanan. Proverbs 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil, pride, arrogancy, evil way, froward mouth, do I hate. Yan ang wisdom. And lastly, for the sake ng time, the true wisdom produces God-honoring results. Ang tunay na wisdom na galing sa Diyos, nagkakaroon ng honoring result. Wisdom is not just professed, hindi lang sinasabi, kundi pinapractice. Alam niyo, kapag ang wisdom na practice, it will produce God-honoring result. Proverbs chapter 3 verse 23, my son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom in discretion. Kapag pinapractice mo yan, meron kang nakikita sa iyong wisdom sa aking discretion. Listen. Ang discretion ganito. Kapag may wisdom ka galing sa Diyos, ang discretion ganito. Nagkakaroon ka ng wisdom at takot kahit maliit na kasalanan. Ako Pastor, ano lang yan? White lies. Ang isang may wisdom na tao, hindi white lies yan. Lies pa rin yan. Ang isang tao kapag may kinupit ka kahit piso, nakaw pa rin yan. Hindi yan maliit na kupit. The more na nagkakaroon ka ng wisdom galing sa Diyos, the more na lumalapit ka sa Diyos, sabihin ko sa inyo, yung dating maliit na kasalanan na sa tingin mo maliit, ngayon, big deal sa iyo. Amen? Big deal na yan. Para iiwas mo yung sarili mo sa mali, kayo mga kalalakihan, para iiwas ang mali, hindi mo, Pastor, hindi ko naman hinawakan inano ko lang, hinila ko lang yung buhok. Touching pa rin. Ngayon, ang nasa isipan mo, Pastor, ganun lang naman, layo nun. Pero, kung magkakaroon ka ng wisdom na galing sa Diyos, kahit na ganun, hindi mo gagawin. Alam niyo kung bakit? Kasi, walang pagkakaiba yan sa, Pastor, holding hands lang naman Pagkatapos yan, hindi na holding hands. Anong gagawin diyan? Hindi na ang ano ng ang flesh or lust ng tao, hindi yan para siguraduhin mo, then wag mo nang gagawin yung something na iniiwas mo ng maigi. Kaya nga, kapag naglalakad, dapat medyo may distansya, di ba? Amen? Di ba tayo sa ating ngayon dito is meron ng kainan yung babae, may kainan yung lalaki. Para medyo tayo ng dito. Pero sasabihin nila, masyado na kayong stricto sa mga things na ginagawa sa Kapag may wisdom ka galing sa Panginoon, ng tendency, yung mga little things, and by the way, ano yung sabi sa Proverbs? Little foxes spoiled the vines. Hindi problema yung malalaki dahil ang ginagawa nila, ito yung vines, gumagawa talaga sila ng bakod para hindi makapasok yung mga big foxes. Ang problem is the little foxes na andaling pumasok sa loob. Dahil maliit, nakakapasok, sila yung sumisira. Nakakita na kayo ng maliit na baka? Yung bakang bagong panganak. Ang bagong panganak na baka, hindi tinatali yan. Kasi kawawa naman, di ba? Pero honestly, ang pinakamahirap i-control na yung maliit na baka dahil talon ng talon, at kapag may bagong tanim na palay, tatalunan niya yan. Sisirain niya yan. Kaya nga kapag may gagawin dyan, nilalagay yung nanay dun sa medyo malayo. Kasi alam nila kung gaano kalikot yung maliit na baka. Ang problema, mauutak din ng mga farmers, naglalagay sila ng lason. Di ba naglalagay sila ng lason sa Nilalagyan nila ng lason yung mga mais. Nilalagyan nila ng lason yan para sa insekto. Pero ganito rin yun. Lason din yan sa mga baka. Na kapag kinain ng baka yan, hindi kasalanan ng farmer. At kapag nakain yan, patay yung baka na yun.
So, kung makikita natin yung maliliit na bagay, tingnan nyo to ha. Kapag may anak ka, sino dito, di ba dati nang walang anak, wala kang problema doon sa mga kanto-kanto, di ba? Pero pag may anak ka na, anong tendency? Lalagyan mo ng foam yan. Lahat ng saksakan, lalagyan mo yan ng kulay, yung plastic na cover. Lahat ng way na alam mo, kapag nanay ka na, kapag tatay ka na, kahit maliit lang, iisipin mo kung saan pwedeng mapahamak yung anak mo. Nakakita na kayo ng bata na nagpasok ng, tawag dito sa saksakan ng pako? Meron sa bayambang nagpasok ng pako, buti pumutok yung, kasi once na hindi daw pumutok sa katawan niyan, pumasok sa buong katawan niyan, patay yung bata eh. Putok yung part ng kanyang kamay. Kaya ang tendency kapag nanay ka, kapag tatay ka, lahat ng kanto, lahat ng babakura mo lahat yan eh. Impossible, walang pwede mauntog. Kung pwedeng naglalagay ka ng talagang cover na cover, why? Nagiging sensitive ka sa pwede why? Bata pa yun eh. The more na nagkakaroon ka na sa Panginoon, sabihin ko sa inyo to, yung sensitivity mo in sin, pati maliliit, nagkakaroon ka ng sensitivity. Hindi ka lang sensitive sa malaking kasalanan, but even in little sins. Amen? Proverbs chapter 14 verse 27, the fear of the Lord is a fountain of life, to depart from snares of death. Ang pinakaano natin, sabi ko nga kanina, yung fear of yung wisdom from the Lord, it produces purity. Nagkakaroon tayo ng pure motives, nagkakaroon tayo ng peaceful relationship, nagkakaroon tayo ng practical righteousness in our life. Okay, Proverbs chapter 4 verse 11, I have taught thee in the way of wisdom, I have led thee in the right paths. When thou goest, thy steps shall not be straitened. And when thou runnest, thou shalt not stumble. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Once na binigay sa atin itong wisdom na to at nagkaroon tayo ng proper wisdom, pag naglalakad tayo, hindi tayo mapupunta sa makikitid na lakaran. Hindi tayo madadapa kapag tumatakbo tayo. Why? Tiniyak ng Panginoon na kapag nakikinig tayo sa wisdom sa Kanya, yung Kanyang knowledge ang pinakikinggan natin, hindi ka basta-basta masasaktan. Bakit ka nasasaktan madalas? Because lack of wisdom. Bakit maraming discouragement? Bakit maraming wrong decision? Because of lack of wisdom. Hindi natin maisip kung paano mag-isip ang Panginoon. Pero kung alam mo kung paano mag-isip ang Panginoon, you will have a good living. Yung wisdom from the Lord, it will lead us to righteous living. Proverbs chapter 2 verse 20, that thou mayest walk in the way of good men and keep the path of the righteous. Pag meron kang wisdom from the Lord, your walk is from yung way ng good men. Ang sinusundan mo yung good men. Amen? Kaya nga may mga kinausap ako sa inyo last time na pag magliligawan kayo, make sure na meron kayong iiwanang legacy. Gustong-gusto ko yung example nila ni Pastor Dapiawen sa kanya ni Sister Hannah. Every time na pupunta yan, magpapaalam kay Pastor Mark, magpapaalam kay Pastor Tukero. Assistant pastor ako that time, pati ako alam ko kung kailan siya pupunta sa church. Kung kailan niya ilalabas si Hannah, kung sino yung chaperon. At least, yung mga pag-uusapan nila na ang ganda ng love story nyo. Path of a good man. Way of a good man. Hindi yung sasabihin, si ganito ginawa niya, di gawin ko rin. Keep the path of righteousness. Amen? It produces trust and obedience to the Lord. Once na meron tayong proper na wisdom, gagawin mo yung Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung ano yung sasabihin sa iyo, alam nyo, maganda pa rin
yung mga testimony na kapag ka mayroong tayong ano dito na, alam mo yung mga testimony na sumunod ka lang. Okay? May tinawag ang Panginoon na pumunta sa isang ano, sabi niya, Pastor, tinawag na ako sa ministry ng ganito, pero sabi ng pastor niya, wag muna. Anong ginawa niya? Nakinig. Tapos nung right time na pumunta, then na-realize na tama pala. Sa may mga times na kailangan ano eh. Ako may mga narinig pa ako dati doon sa mga naunang mga ano dito sa church na sinabi ni Pastor Estepone, okay, engage na kayo? Okay, mag-break kayo. Pero sumunod. Pero later on, sila rin ang kinasal. Amen? Amen? Ang ano talaga doon is yung tinignan lang kung susunod o hindi. Nandun yung pagsunod. It produces peace and preservation. Her ways are ways of pleasantness. Kapag sinunod natin ito, yung way of pleasantness, ang ganda ng yung ganda ng story. And her path are peace. Payapa, walang problema. Proverbs chapter 4 verse 6, forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Yung she dyan, huwag nyo isipin na Pastor, pinapangusap na. May assurance na ako na hindi yung she na gusto mong ligawan dyan. Yung she dyan, wisdom. Okay, baka sabi ng iba, sino ba si wisdom? Maligawan nga. Okay? Huwag mong i-forsake ang wisdom. Ipi-preserve ka ng wisdom. Mahalin mo yung wisdom, ikikip ka ng wisdom. Para maunawaan natin Proverbs 4:6. And higit sa lahat, lastly, when we have the wisdom from God, na inas mo talaga sa Panginoon, whatever things ang ginawa mo sa buhay, either yan ay sa personal life mo, yan ay sa workplace mo, or whatever things ang ginawa mo, alam yung pinaka bottomless uli nito na makikita natin, Matthew 5:16. Once we have wisdom, then your light is shining before men. Amen? Alam niyo yung kakaiba yung light na meron ka. Kakaiba yung testimony na meron ka. And they will see your good works. And they will glorify the Father in heaven. And of course, kapag tayo ay naging light of this world, and they will accept the Lord Jesus Christ as personal Savior. And they will desire to grow. Alam yung nag-text sa akin na babae sa camp? Yung young people na yun na nagsabi, Pastor, that time, yung camp na yun, hindi niya makalimutan yung camp last year. Na dahil dun sa camp na yun, sabi, ang tagal ko na sa church, nagsuserve ako, ang dami kong ginagawa, pero that time ko lang na-realize hindi ako saved. Wala talaga akong peace. Wala akong assurance. Pero yung youth camp na yun na kinaasaran ng marami dahil napakahigpit, dahil walang cellphone. Dahil yung mga preaching talagang matitindi na merong isang nagpatutuo. Hindi ko pa alam sa mga iba, pero kanina at least sabi ko, merong nagbigay na nagsabi na, Pastor, that day, na-save ako. And sabihin ko sa inyo, ang dami nagsasabi na kakaiba yung camp na yun. Hindi nakakonsentrate sa ano lang, yung masaya na puro ano lang. Sa Bible college nga natin, ilan ang na-save eh. Because of that camp, ilan ang na-save at na-baptize. Meron pang gustong dumaan sana sa tribulation years, pero na-save na that time. Alam niya, isang wag nating ikahiya ang wisdom ng Panginoon. Wag niyong ipagkait sa sarili niyo ang wisdom ng Panginoon. Sabi niya, if any man lack wisdom, let him ask of him. Ask and it shall be given, knock and it shall find, seek and it shall find, knock and it shall be open unto you.
Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Walang imposible sa Panginoon. Alam nyo, i-ask natin to. The source of true wisdom is God. At para maging maayos ang ano mo, sabi ko nga, itong isang kagandahan, magi-start na may mangyayaring maganda sa buhay ng Kristiyano once they learn how to kneel at mag-pray. I thank God for every time na kailangan natin ng answer. I thank God for every time na marami tayong problem na kailangan natin ng solution. I thank God na marami tayong hindi maintindihan that we need wisdom. Why? We learn to pray. We learn to ask. At once na nag-ask ka, that will be the start ng gagawin ng Panginoon. At ibang-iba ka kapag ang wisdom ng Diyos nasa sayo. Amen? Pwede tayong tumayo lahat, magkaroon tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon sa bagay na to. But God is the source of true wisdom. And He will use His word. Ito lang yung ano natin. Ito yung love letter nyo sa'yo. Read it. 3 chapters a day. 3 chapters a day. Once pag nalagay ito sa pulpit at preach, listen. Amen? And every day, buksan mo ito sa devotion mo. Every time na basahin mo yan. At kapag binabasa mo yan, guhitan mo yan. Ilagay mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Sabihin ko sa iyo, walang discouragement na makakapag-discourage sa iyo. Walang problem na makakapagpasuko sa iyo. Walang pagod na hindi ka mabibigyan ng strength pag talaga nakakonekta ka sa Panginoon. At may hirapan ng dyablo na sirain ang buhay mo once priority mo to. So habang na kayo kung ulo nakapikit ang matabang tumutugtog ang ating pianist, hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon, but if you need wisdom, let Him ask of Him. Let's start asking God. Let's start by kneeling to Him. Let's ask Him, Lord, give me wisdom. Give me understanding. Give me knowledge from your word. At every time you read something, you listen to something na mula sa salita ng Diyos, make sure to live it. Ipamuhay mo. Huwag mong hayaang ang humubog sa iyo ang mundo. Sana ang uhubog sa atin ang Diyos. Sana ang uhubog sa iyo yung salita niya, hindi ang mundo. Huwag mong hayaan na yung naririnig mo sa internet, naririnig mo kung saan-saan. Si Satan marami siyang gustong iparating sa iyo, pero ikakapahamak mo. Pero ang Panginoon, sabihin ko sa iyo, He is always waiting. He is always faithful. He can give you what you need. Especially wisdom, if you will just ask. If you will just ask. Ask Him. Sabi mo, Lord, kailangan ko ng wisdom. Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. And by the way, kapag ang Panginoon ang kausap mo, for Him, there is nothing impossible. Kaya nga pag nag-ask ka sa Panginoon at ginawa mo lang yung kalooban niya, hindi mo kailangang paghirapan ng isang bagay dahil once na ginawa mo yung part mo, sasabihin ng Panginoon, ginawa mo na yung part mo, hayaan mong gawin ko naman ang part ko. I thank God. God is powerful. Kung wala akong huli na isda, katulad ni Pedro, once na sumunod ka sa Panginoon, cast all your nets. Dahil sumunod ka na sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, this time, pa-experience ko sa iyong malaking huli. Hindi mo kayang maglakad mag-isa sa tubig, pero once na nakatingin ka sa Panginoon, kaya mo pala maglakad. Pag nandun ka na sa harapan ng Red Sea, wala nang daan. Akala mo wala nang solution, dead end. Pero sumunod ka lang sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, kaya niyang gumawa ng way kahit walang way.
That is wisdom. Ang wisdom, kapag tinitingnan tayo ng mundo, para tayo ang siraulo. Tayo ang baliw. Pero ang wisdom galing sa Diyos, kahit imposible, gawin mo kung sinabi ng Panginoon. Dahil may imposibleng mangyayari dahil sa Diyos, walang imposible. Amen? I pray mula sa mga young people natin hanggang sa adults, sana tayo ay full of wisdom. Wisdom from the Lord. Kalimutan mo na yung past failures. Pero ngayon, magsimula ka na, Lord, gusto kong lumakad na may wisdom galing sa iyo. Amen? Wisdom na galing sa iyo. So tayo po'y manalangin. Diyos Ama sa langit, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat sa mga bagay, Panginoon, na tinuturo niyo po sa amin. Patnubayan niyo po kanawa kami, Panginoon, at patuloy kayo po, Panginoon, ng maitaas at mag-glorify. Lord God, alam po namin, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo, Panginoon. And every time na tinutulungan niyo po kami at tinuturuan na sumunod, magpasakop at ipamuhay, Panginoon, ang wisdom na galing sa iyo. Lord God, alam po namin, Panginoon, that this will be the start, that we will see your power working in us. Problems na parang imposible pero masusolve. Dead end, Panginoon, na makikita namin kung paano po kayo gagawa ng way. At higit sa lahat, Panginoon, magkaroon kami ng opportunity to be the light of this world that will shine sa mga sinners para sila po ay magkaroon ng makita nila, Panginoon, ang kakaibahan ng tunay na naligtas. At sila rin po ay ma-encourage to be saved. Lord God, I pray na tulungan niyo po ang aming church. We do not deserve anything, Panginoon. But I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin that we will enjoy the wisdom that is coming from you. And this night we are asking, Panginoon, katulad ng mga pagluhod ng mga anak po ninyo, Panginoon, asking for your wisdom. Please help us, Panginoon. Give us strength, give us power, Panginoon. At wisdom kung ano po yung mga gagawin namin for every situation na namin kinakarap. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa. Kayo pong muli, Panginoon, na may taas. Ito na po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.